Wala na mga siga sa kulungan na ito at makakatulog na ako nang wala nang aalalahanin. Marami ring pinahirapan ng grupo ni Carlota at ang iba ay hindi nakakayanan kaya nagpapakamatay na lang. Bumuntong hininga si Shane at inalala ang ginawa niya kagabi. Hindi man siya nakatulog pero ipinikit niya ang kanyang mata at ninamnam ang sakit sa kanyang puso. Kaya dala ng kanyang pagkamuhi ay lumalabas ang kanyang lakas. At magmula na mangyari iyon ay walang nakatulog. At nang dumating ang mga pulis ay walang nag-atubiling magsumbong at hindi rin siya pinaghinalaan dahil sa sugat na natamo niya at hindi na rin nagpumilit ang mga pulis na paaminin ang mga naroon at kinuha na lang ang mga bangkay at mas doble pa ang bantay sa selda nila. Pasensya na kung matabilan dila ko. Pero paano mo nagawa? Iyon, sobrang lakas mo. Para kang may superpower. Anas ni Linda. Hindi ko rin alam pero hindi lang ito ang unang pagkakataon na nagawa ko ito. Hindi ko rin maipapangako na hindi ko ulit gagawin ang ganitong kakayahan ko. Pero ipinapangako ko na sa isang tao ko lang ito gagamitin. Kay Ryan na lang. Siya ang huling taong papatayin ko. Pero anong plano mo? Tuloy pa ba ang pagtakas natin? Bulong ni Linda. Oo, tuloy na tuloy. 5 araw pa ang lumipas at medyo humupa na ang mga pasa ni Shane at kahit na meron pa rin naiwan pero hindi na gaanong malala katulad ng dati. Naging maayos ang kanyang mga araw sa selda at ni isa ay wala nang nangahas na pag-interasan siya. Nakabawi na rin siya sa kanyang pagtulog at maayos na pagkain. Boss, magbaboluntaryo po ako mag-mop mamaya para makapag-exercise na rin. Nakangiti niya sabi. Pinasadahan naman siya ng tingin nito at mas lalo pa niyang pinungay ang mga mata. Sabay na nilamas ng pulis ang kanyang puwet at hindi siya umilag. Maging ang dibdib niya ay nilamas nito at muli ay kalmado lamang siya. Ibang ipagagawa ko sa'yo. Anas ng pulis. Mas lalo pang lumawak ang ngiti ng dalaga sabay na lumapit pa ng maigi at bumulong sa tenga ng pulis. Mami, ang gabi. Mas masarap sa gabi. Parehas tayo mag-enjoy. Malandi niyang sabi sabay na hinawakan niya ang pagkalalaki nito at masela niyang hinimas iyon dahilan para mapamura ang pulis at nanggigil ito sa dalaga. Kailangan kong kumain ng marami para may energy ako mamaya. Paliligayahin kita hanggang sa hindi ka na makatayo. Pahabol pa niya at sangkatutak ang binigay sa kanya ng kanin at ulam. Nababaliw ang gago. Anas ni Linda na makaupo sa tabi si Shane at nagsimula itong kumain habang tinititigan niya ang pulis. Pagkatapos nilang kumain ay nagplano na naman sila at hindi na natulog. Hindi man nila alam ang oras ay nanatiling mulat ang kanilang mga mata at inaabangan ang pagpasok ng pulis. Ilang minuto pa ay narinig nila ang mahinang pagtunog ng bakal at napangiti ng malaki ang dalaga nang hinay-hinay ang pagbukas nito ng pulis. Boss, dito! Sinitsita ni May ang pulis sa medyo madilim na bahagi at nang lumapit ang lalaki agad ditong sinakal ni Linda ng pinunit na kumot. Habang si May naman ang kumuha ng baril nito at si Shane ang nagtanggal ng susi at nasa bunutan pa siya sa buhok ng pulis. Nang tinapala ni May ng binuhol na panty ang bunganga nito. Pagkatapos ay tinali nila ito, ang kamay at paa, malapit sa banyo at wala silang sinayang na oras at isa-isa na silang nagsilabas sa kulungan. Ang mga ibang preso na isinama nila sa pagtakas ay nagpatong-patong upang maabot ang kamera at iniba nila ang posisyon nito. Gumagapang silang lahat at sa Adelinda ang nangunguna dahil ito ang nakakaalam sa pasikot-sikot. Nang makarating sila sa gate ay nanginginig ang mga kamay ni Shane habang ipinapasok ang susi pero nakatatlong susi na siya ay hindi pa rin nabubuksan ng padlock. Lahat ay kinakabahan at nanginginig lalo na si Shane na parang hindi makahinga habang lumilingon sa likod. Bilisan mo, Shane! Bilisan mo! Nanginginig na rin ang boses ni May. Ako na magbubukas. Relax ka lang. Saad ni Linda at hindi mapalagay ang dalaga sa sobrang nervyos. Langya! May paparating! Mahuhuli tayo! Boses ng babae kaya gusto nang magwala ni Shane at sumabay pa na biglang ninerbiyos sa Linda at nahulog ang susi kaya nagsanhi ito ng ingay. Ano yun? Boses ng pulis ang narinig nila. Checo, Bods! Sagot ng isang pulis. Napapikit ng mariin ang dalaga at alam niyang katapusan na niya at baka malagay na siya sa Bartolina kaya inagaw niya kay Linda ang susi at pumikit siya at kinapkap ang susi. Bumukas ka!
Buong puso niyan tura na tinawakan niya ang dulo sabay na ipinasok at biglang pumitik ang padlock. Kaya napahinga sila ng maluwag at agad na nagsitakbuhan at dahil sa ingay ng kanila mga paang nagpapapadyak ay napatakbo ang pulis at agad silang sinilbatuhan at patuloy sa pagtakbuhan ng mga preso kabilang na si Shane. Isang putok ng baril paitaas ang ginawa ng pulis at ang iba ay napaluhod. Sumuko at ang iba ay nanatiling tumakbo hanggang sa marami ng pulis ang dumating at walang awa nilang pinagbabaril ang preso na patuloy sa pagtakbo. At ang dalaga ay tumakbo pa rin ng tumakbo. Magkakasunod silang tatlo, si May, si Linda at si Shane hanggang sa nakarating sila sa bakod. Yumuko si Linda at pinasampa sa likod niya si Shane at agad itong nakaakyat sa itaas at inabot niya ang kamay ni Linda at isang baril pa ang tumunog at nagulat si Shane ng matamaan ang tumatakbong si May at natumba ito. "Bilis ate! Ate Linda, bilis!" Umiiyak niya ng sigaw at pilit na inaabot si Linda ngunit dahil sa katabaan nito hindi nito makayang umakyat. Ikaw na lang ang tumakas, Shane. Ate Linda! Humagulhol na ang dalaga nang makita niya sa mga mata ni Linda ang takot at panghihinayang. Sobrang panghihinayang sa pagkakataon na makakatakas ito. Panghihinayang sa pagkakataon na ngayon niya lang nakilala ang dalaga. Bata ka pa, Shane. Mas kailangan mo ang pagkakataong ito. Masaya ako na sa maikling panahon na kilala kita. Bilis na! Tumakbo ka na! Ate Linda, hindi kita makakalimutan. Mananatili ang kabutihan mo dito sa puso ko. Salamat sa lahat ng naitulong mo. Salamat! Hagulhol niyang iyak at ngumiti si Linda, sabay ng pagbatak ng huling luha nito at bumitaw ito sa kamay ni Shane at isang bala ang tumama sa katawan ni Ate Linda. Go, Shane! Tumalikod na ang dalaga nang sa huling hininga ni Ate Linda ay siya pa rin ang iniisip nito. Tumakbo siya ng tumakbo na walang direksyon. Narinig niya ang mga alulong ng mga aso na alam niyang hinahabol siya kaya para mga kabayong naguunahan sa pagtakbo ang kanyang dibdib. Hanggang sa kakatakbo niya ay sumasakit na ang kanyang ulo na para bagang nangyari na ito sa kanya noon. Ganitong kaba at sakit ng puso ang kanyang nararamdaman habang tumatakbo sa kagubatan. Run, Princess! Run! Ama, hindi ko kayo iiwan. Sumama kayo sa akin. Sasakay tayo sa kabayo. Makakatakas tayo mula sa mga kaaway, Ama. Hindi maaari, Princess. Hindi ko pwedeng iwanan ng palasyo. Hindi ko pwedeng iwanan ng mga tao. Nanumpa ako na kahit ano mangyari, hindi ko pwedeng talikuran ang aking responsibilidad. Ikaw ang kailangan tumakas dahil papatayin ka nila. Mamimiss kita, Ama. Kapag kaya ko nang tumayo sa sarili kong paa, babalikan kita. Babalik ako sa palasyo. Ito ang huli niyang pangako sa hari at mabilis niyang pinatakbong kabayo hanggang sa nahulog sila sa bangin. Anong pangalan mo? Tanong ng matandang lalaki sa kanya. Sino po kayo? Nasaan ako? Naguguluhan niyang tanong sa matanda. Ako si Carding at ito naman ang asawa ko sa Josefa. Napulot ka namin sa batis kasama ang iyong kabayo pero patay na ang iyong kabayo dahil siya naging salbabida mo. Sagot ng matandang lalaki. Wala po akong naaalala. Umiiyak niyang tugon. Ayos lang ini. Napakaganda ng iyong kasuotan at mukhang gawa sa ginto ang mga butones. Hindi kaya ikaw si Princess Emerald? Manghang tanong ni Aling Josefa. Hindi ko po alam. Sagot ng bata. Inay, itay, ano yung puting kabayo sa labas? Boses ng batang lalaki. Anak, ipakikilala kita. Anong pangalan mo? Tanong pa rin ni Aling Josefa. Wala nga siyang maalala, kaya pangangalanan na lang kitang Shane. Sagot ni Mang Carding. Hi Shane, ako naman si Cardo. Biglang napahinto ang dalaga at napalingon siya sa paligid. Tama ba itong nararamdaman ko? Tama bang si Cardo yun? Ibig sabihin, siya. Ako yung... Nakita niyo ba? Idilat yung mga mata niyo. Hindi pa yung nakakalayo.
Boses ng pulis ang narinig ng dalaga kaya wala na siyang oras na mag-isip pa at muli siyang tumakbo ng tumakbo hanggang sa nakarating siya sa kalsada. Medyo matao na at may mga iilang sasakyan ang dumadaan. Napansin niya agad ang isang bata na sa tansya niya ay 4 na taong gulang na naglalaro ng bola hanggang sa napunta sa gitna ang bola at tumakbo ang bata patungo sa gitna. At pagtingin niya ay may paparating na sasakyan at mababangga ang bata. Kaya bago pa masagasa ng bata ay wala siyang sinayang na segundo at tinakbo niya ang bata at itinulak ito dahilan upang siya ang masagasaan. Maraming nakakita sa pangyayari hanggang sa may bumuhat sa kanya. "Shit! I'll bring you to the hospital!" Tura ng lalaki at kahit nangihina si Shane ay nagawa pa niyang magsalita. "Hindi mo ako pwedeng dalhin sa ospital dahil papatayin nila ako. Hinahabol ako ng pulis. Tulungan mo na lang akong makalayo rito." Mahina niyang saad. "Yes, I will. Utang ko sa iyo ang buhay ng anak ko. Kung di dahil sa iyo, baka kung ano na nangyari sa anak ko kaya kung ano man ang hihilingin mo, itutulungan kita. Pangako ko yan sa iyo." Gumaan ang pakiramdam ng dalaga matapos niyang marinig ang sinabi ng lalaki. Bumangon ng masakit ang buong katawan ng dalaga at agad na lumapit sa kanya ang lalaki at kung siguro kung katulad pa siya ng dati ihahanga siya sa likas na gwapong lalaking ito. Idagdag pa ang magandang tindig. Moreno lang ang lalaki at mabalahibo pero tsak siyang hindi ito purong Pinoy. "How are you feeling?" Tanong agad sa kanya ng lalaki. "I'm good. Thank you for..." Naiwan sa ere ang sasabihin ng dalaga at napakunot noo siya at napahawak pa sa kanyang dibdib. "What's wrong? You sure you're okay? Or should I call a doctor?" Mas lalong nag-alala ang lalaki at lumapit pa ito at umupo sa kama. "Can you give me a mirror?" Tanong niyang muli na mabilis namang tumalima ang lalaki at inabot sa kanya ang hindi kalakihang salamin. Nang tingnan niya ang sarili ay sunod-sunod ang kanyang pagluha nang walang pinagbago sa mukha niya. Siya pa rin si Shane. "Hey, I'm worried. What's the matter?" Ani pa ng lalaki at tanging luha lang ang naisagot ng dalaga. Hindi nga siya nagkakamali. Siya ito. Yung bata sa panaginip niya na nahulog sa bangin at ang bata sa libro. At siya na si Shane na pinangalan sa kanya na magulang Ricardo ay iisa. Hindi siya makapaniwala pero ngayong kusang lumalabas sa bibig niya ang wikang Ingles ay napatunayan na niya kung sino ba talaga siya at saan siya nagmula. Pero bago siya makabalik sa palasyo ay kailangan niya munang linisin ang kanyang pangalan at hindi pa rin nagbabago ang pagkamuhi niya kay Ryan. Lalo na ngayon na si Ricardo talaga ang naging sandalan niya sa mahabang panahon tapos pinaslang lamang ng kapatid ni Ryan. "Magbabayarin ko silang lahat. Magbabayad sila." Sumpa niya. "Ayon sa suot mong damit ay isa kang preso na tumakas." Pag-uungkat ng lalaki. Tumango sa Shane at nang tingnan niya ang lalaki ay hindi niya mabanaag ang takot kundi napaisip ito ng malalim. "Isang linggo kang walang malay at hanggang ngayon ay walang balita tungkol sa iyo. Ang sabi namin sa balita, lahat ng nagtangkang tumakas ay binaril at ang iba naman ay sumuko pero hindi sinabi na may nakatakas. Sigurado ka bang hinahabol ka ng pulis noong gabing iyon?" Tanong nitong muli. "Oo. Marami silang naghanap sa akin, kasama pa mga aso nila kaya ako napadpad sa kalsada. Pero nagsasabi ako ng totoo, na hindi ako ang tumula kay Ricardo kundi ang kapatid ni Ryan. At ako ang tinurong sa lari ni Ryan." Nagtatagis ang bagang ni Shane nang muling maalala ang lahat. "Wait, Ryan? Ryan Chu, isn't he?" Sumalubong ang kilay ng lalaki. "Oo, siya nga. Kinasal pa kami bago niya ako trinaydor. Paano mo siya nakilala?" Balik tanong ng dalaga. "Who wouldn't know Ryan Chu, the most wanted mafia boss?" Ngumisa ang lalaki at tumayo at kumuha ng wine at nakapamulo sa itong nakatayo sa labas ng bintana. "Pwede mo ba akong matulungan o kunin ang pera ko? Inilibing ko yun sa lupa sa likod ng abandonadong bahay. Kailangan ko yun para may magamit ako para malinis ang pangalan ko." Ani Shane. Malaking posibilidad na umaligid lamang ang mga kalaban sa tabi-tabi, lalo na sa mga lugar kung saan ka huling nagpunta. Katulad ng sinabi ko sa iyo, utang ko sa iyo ang buhay ng anak ko. Kaya bilang gantimpala,
Hayaan mong tulungan kita at hindi ka nagagastos kahit sentimo. Magpahinga ka muna. Dala ayusin ko lang ang kailangan natin gawin. Pwede rin na maglakad-lakad ka dito. Makakatulong iyon sa iyo. Walang makakakilala sa iyo dito dahil nandito tayo sa tuktok ng Tagaytay kaya malayang malaya ka. Nagpasalamat si Shane sa lalaki at sinunod niya ang sinabi nito. Napasinghap siya sa sariwang hangin at sobrang ganda ng tanawin sa malayo, dahilan upang maalala niya si Ryan. Sa kabila ng lahat ay umaasa siya na dadalawin siya ng binata sa kulungan, pero ni isang beses ay hindi man lamang nito naalala kung buhay pa ba siya, kaya mas doble ang puot niyang nararamdaman. Hello? Pinunasan niya agad ang luhang naglandas sa kanyang mata nang marinig niya ang maliit na tinig ng batang lalaki. Son, I told you not to disturb her. Saad ng lalaki at nahihiya itong lumapit sa dalaga at pilit na hinihilang anak na ngayon ay nakayakap sa mga tuhod ng dalaga. I'm sorry, sobrang kulit talaga. Napakamot pa sa buhok ang lalaki. Okay lang. Sagot niya at umangat ang dalawang kamay ng bata at nais nitong magpakarga, kaya mabilis na kinuha ito ng ama. Hindi pa magaling ang sugat mo. Umupo ka nila muna. Mag-iisang linggo ka na pala dito pero hindi pa tayo nagkakakilanlan. Ani pa ng lalaki kaya tipid naman ang umiti si Shane. Oo nga pala, ako si Shane. Walang apelido. Sabi niya. Shane, walang apelido? How come? Natatawa nitong Saad. Mahabang storya at hindi ko na rin gustong balikan pa. Sagot niya. Tumango naman ang lalaki at inilahad nito ang kamay sa kanya at inabot naman ito ni Shane. Ako pala si Sebastian Mondragon. Or call me Baste. At ito naman ang anak ko, si Kenneth. Baby, say hi to Tita Shane. Hi po, Tita. But I want her to be my mom. Nakangusong sabi ng batang lalaki. Nagkatawanan sila at si Shane agad ang bumawi. Tumabi sa kanya si Sebastian at na magtanong ang dalaga kung nasa ng nanay ng bata, ay gumuhit ang mapait ng ngiti ng lalaki. Ayon dito ay namatay sa panganganak ang asawa ni Baste at pinili ng nanay nito na isalba ang buhay ng bata kaysa sa kanya. Napag-alaman niya na rin na isang negosyante ang lalaki. Katulad niya ay masaklap din ang pinagdaanan ng lalaking ito. Mas maswerte ka pa rin dahil may naiwan sa iyo. Ako nga, namatayan na ng magulang. Trinaydor ng lalaking minahal ko at namatayan pa ng anak. At ngayon ay hinahabol pa ng batas. Tumingala sa itaas ang dalaga at mariing naglandas ang kanyang mga luha. Wala akong karapatan manghimasok sa personal mo na buhay. Pero kung kailangan mo ng masasandalan, nandito lang ako. Hindi ako katulad nila. Sabi ng binata at kinabig niya ang ulo ng dalaga at inihilig sa dibdib nito. Isang linggo pa ang lumipas hanggang sa nakumbinsi si Shane na Sebastian sa plano nila. Ngayon ay siya ang nagbantay muna kay Baby Kenneth dahil bumaba ang lalaki upang i-check ang mga may iwan nitong negosyo. Nandoon din sila sa papag kung saan ay nakasandal sa upuan na gawa sa tabla ang dalaga at nasa kandungan niya ang bata na mahimbing nang natutulog. Sa mga lumipas na araw ay napatunayan niyang mabait talaga ang mag-ama at bukod pa roon ay isang taekwondo master si Sebastian at tutulungan siya nitong mailabas palalo ang kakayahan niya na hindi kailangang pumikit o damdamin ang galit. Naikwento niya kasi sa lalaki ang tungkol sa kakayahan niya at ani pa nito ay wala siyang power katulad ng kanyang iniisip, kundi posible daw na bata pa siya nang matrain siya sa karate at lumalabas lamang ito kapag galit na galit siya. Madalas kasi ay ginigising siya ni Baste sa hating gabi dahil sa mga napapanaginipan niya. Ipasusuri din siya sa pinakamagaling na manggagamot upang mas makilala pa ang sarili at lumawak ang kung ano man na kanyang kakayahan. Nagpatulong din siya kay Baste para sa kaso ni Cardo at sabi sa kanya ay inilibing na raw ang labi ni Cardo at hindi na ito pwedeng maipa-autopsy. Nagpapasalamat din siya kay Baste dahil naniwala ito sa kanya na hindi niya kayang pumatay. Nakatulog silang pareho nang dumating sa Baste at agad nitong kinuha si Kenneth at biglang naalimpungatan na nagising ang dalaga. Sumunod dito sa loob at hindi na siya nakatulog at nagsalo lamang sila ni Baste na kumain sa dala nitong pansit dahil ito ang request niya sa binata. May balita pala ako tungkol sa asawa mo. Biglang sabi ni Baste at magkukwento sana ito nang pinigilan ito ng dalaga.
Ayoko nang marinig ang kahit na ano pa man sa demonyo na iyon. Tsaka, baka hindi kami totoong kinasal, kaya hindi ko siya asawa. Untag niya. Hindi naman nagpumilit pa ang binata at tinapos na lamang ang pagkain. Nagising ang dalaga nang may narinig siyang kaluskos sa labas at hindi na niya inalintana pa na gisingin si Baste sa kabilang kwarto, kaya siya na ang lumabas. Pero si Basti pala ang narito at hawak ng isang bote ng alak habang nakatayo, malapit sa parte na matarik na bulubundukin. Mabilis niyang nahawakan ng kamay ng binata at hinila ito. Nang magtagpo ang kanilang mga mata ay nakita niyang umiiyak ang binata at namumula ang mga mata nito. Kahit hindi niya tanungin ay alam niyang malalim rin ang pinagdadaanan ni Sebastian. Pasensya ka na pero masanay ka na rin. Ganito talaga ako gabi-gabi. Tiyempo lang at nakita mo ako. Natatawa pa nitong saan. Huwag sa matayog na parte. Baka malasing ka't madulas. Hindi naman sa pagiging negative pero kailangan mo ring isipin ang anak mo. Maliit pa siya. Paano nalang kung mawala ka? Kawawa naman sa baby Kenneth. Wala nang nanay, pati ba naman tatay mawawala? Saad ng dalaga nang pinaupo niya sa papag ang binata. Alam mo, magmula nang mamatay ang asawa ko, ni minsan ay hindi ako tumingin sa ibang babae. Marami nagpapapansin sa opisina pero ni isa'y wala akong natipuhan. Ganyan ko kamahal ang asawa ko at hindi ko siya kaya ipagpalit sa iba. Mas gugustuhin ko pang magpakalunod sa alak kaysa sa mga babae. Pero ikaw lang ang bukod tanging naagaw ang atensyon ko. Sa palagi ko hindi aksidente nag-cross ang ating mga landas. May dahilan na lahat at kung magmamahal man akong muli. Sana ikaw na yung huli. Sana, Shane. Napamaanga ang dalaga sa ipinagtapat sa kanya ng binata. Marahil ay tama ka na hindi aksidente lahat ng ito pero tsaka kung dala lamang ng alak at ng pangungulila mo sa iyong asawa, kaya nasasabi mo iyan. Bakit hindi mo subukan na makapag-date sa ibang babae? Ngunit hindi na natapos ng dalaga ang sasabihin nang mabilis na lumapat ang labi ni Sebastian sa labi niya. Magbubukang liwayway na at mulat pa rin ang mata ni Shane. Matapos kasi siyang halikan ni Baste ay sumandal ang ulo nito sa balikat niya hanggang sa narinig niya na lang na humihilik na ito. Inalalayan niya itong papasok sa loob at nakatulog na ito. Samantalang siya ay hindi nadalawi ng antok. Marahil ay pinaghahandaan niya lang ang kanilang plano. Bumangon si Shane at nagpunta sa banyo. Dala ang gunting ay ginupit niya ang mahaba niyang buhok hanggang sa nabukhar na siyang lalaki at naligo siya pagkatapos. Paglabas niya ng banyo ay gising na si Sebastian at nakatitig ito sa kanya at kalaunan ay mamiti. Mas gwapo ka pa sa akin? Pabiro nitong saan. Tuloy ang plano. Bagkus ay sagot niya lang. The best decision you've ever made. Anas na Sebastian at ibinigay na sa kanya ang passport niya at ang peke niyang ID. Rachel Mondragon ang nakapangalan sa passport at napangiti ang dalaga. Napeke nga ni Sebastian ang identity niya at ngayong araw ang lipad nila patungo sa ibang bansa at doon ay mag-aaral siya ng abogasya. Matagal na panahon ang ilalaan niya pero sisiguraduhin niyang sa muli niyang pagtapak sa Pilipinas ay masisingil na niya ang mga taong nagpahirap sa kanya. Ryan's POV. 10 years later. I was still outside the hut as dawn came and passing the time. I ran out of remaining 5 wine bottles. Still, I can't forget even for a moment, at least once, but it only makes me more miserable. Even though my remaining time on earth is meaningless, I still choose to live, to fight, because I want to make up to her for those things I neglected to accomplish when she was at my side. Natakot ako, naduwag at ngayon pinagsisisihan ko yun at pinagbabayaran. I am 36 years old at dito na ako namumuhay sa probinsya sa loob ng 5 taon. Kasama ko si Nanay Isme at madalas ay siya nag-aasikaso sa akin, lalo na noong mga panahong lugmok na lugmok ako. Matapos kong bumaba sa pwesto bilang isang leader ng grupo ay sinuko ko rin ang lahat. Mga negosyo at pera ay binigay ko sa gobyerno. Sumuko ako at nagpakulong din ako ng 5 taon at nakipambuno kay kamatayan. Yun lang ang paraan ko upang hindi ako habulin ng mga kasamahan ko sa organisasyon hanggang sa nagkaroon ng panibagong leader.
Wala din akong nilaglag sa grupo kaya ngayon ay hindi na nila ako ginagambala. Ako mismo nagpakulong sa kapatid ko matapos kong mabalitaan na nakatakas na si Shane palabas ng Pilipinas. Umaasa ako na muling magkukrus ang aming landas. Umaasa ako na babalik siya ng Pilipinas at handa akong paghigantihan niya. Sa oras na mangyari iyon ay sasabihin ko sa kanya ang malalim kong dahilan kung bakit ko siya sinat up at kapag nagawa ko na iyon ay handa na akong mamatay anumang oras. Ryan? Sus Mariusap ka naman bata ka! Naalimpungatan akong nagising sa sigaw ni Nanay Esme at mabilis akong inalalayang makatayo. Kukunin ko sana ulit ang bote nang mabilis niyang kinuha ito sa akin. Wala ka nang ginawa kundi uminom ng uminom. Nung isang araw ko pa hindi kumakain at puro alak na lang ang lamang ng bituka mo. Paano ka pa niyan lalakas? I'm sorry, Nanay. I'm sorry kung pabigat ako. Hingi kong paumanhin at muli niyang sinabi na isang tunay na anak na ang turing niya sa akin. Bumangon ako at pinagpagan niya ang aking liko dahil nakatulog na naman ako sa lupa. May magandang balita ako sa'yo. Pero may masama din. Nag-aalangan siyang sabihin sa akin pero hindi naman ako interesado, katulad ng mga madalas niyang nasasagap na balita sa bayan. Tungkol kay Shane. Sagot na niya, kaya agad ako napalingon sa kanya at agad siyang tinanong. Isa pala siyang dugong bughaw. Ang tunay niyang pangalan ay Emerald Snow, anak ng hari at... Alam mo na ba? Idiniretso niya ang katanungan nang makita niyang mas lalo akong naging malungkot. Tumungutango ako kaya naman ay napag-cross-sign siya at umupo sa harap ko at kinuha ang aking kamay at mahigpit niya itong hinawakan. Kung gayon, ikaw ang lalaki sinasabi niya na pumatay sa tatay niya. Napanood ko kasi sa balita kanina sa bayan. At narito na sila sa Pilipinas upang singilin ng mga taong nagpahirap sa kanya. Hindi pa ba niya alam ang tunay na dahilan kung bakit mo yun nagawa? Kailan pa daw siya bumalik? Ito lang ang nasabi ko. Noong nakaraang buwan pa. Doon lang daw sila nagstay sa Tagaytay at ngayon lang napakita sa TV. At ayon pa sa napanood ko, ay hindi na daw siya babalik sa palasyo dahil mas gusto daw niya ng simpleng buhay at... Napaangat ako ng tingin kay Nanay Esme nang hindi siya makatingin ng diretso sa akin. Nag-aalangan kung sasabihin ba o hindi. Ano po yun, Nanay? Tanong ko, tinawakan ko rin ang kanyang kamay. May pamilya na siya. Ikinasal siya doon sa lalaking tumulong daw sa kanya noong nakatakas siya at mayroon na silang 3 anak. Bale, 2 lang daw. Yung isa daw ay anak ng lalaki sa unang asawa. Tuluyang lumaglag ang mga luha ko at binawi ko agad ang aking kamay at tumayo ako at naglakad patungo sa bangin. Hindi lang naman siya ang babae sa mundo, anak. Nariyan pa si Dahlia. Tunay na nagmamahal sa'yo. Mula noon hanggang ngayon. Tumingala ako sa itaas at lumanghap ng hangin dahil para akong kakapusin at naninikip ang aking dibdib. 10 years have passed. What do you expect, baby? Napangiti ako ng mapait. But at least, hindi man tayo nagkatuluyan ay masaya ko para sa'yo. You have your own family now. A husband who deserved to be loved by you. He was so lucky. Yeah, the luckiest man on earth. I knew myself that I had never been a good boyfriend to you back then. Hindi ko nadadagdagan ng problema mo. Ako na mismo magbibigay ng hustisya para sa'yo, baby. Inihakbang ko ang aking mga paa sa medyo matarik na bangin na maraming mga naglalakihang bato at sana'y matuluyan na ako. Sana'y bumanggang aking ulo sa bato at dumugo hanggang sa mamatay na ako. Wala na ring saysay kung mabubuhay pa ako. Anak! Ano bang gagawin mo? Wag! Hindi ko na kinaya at tumalo na ako at agad ako napadaing dahil masakit sa likod ang bato-batong bumabangga sa akin. Hanggang dumaos-dos akong pababa ng pababa at wala na akong naramdaman dahil umiikot ang aking ulap at nawalan ako ng malay. How is he? He can still walk, can't he? Nagmulat ako ng mata at napapikit ako ng mariin dahil naninigas ang buo kong katawan. Agad nila ako napansin at lumapit sila sa akin. Damn you, bro! Bakit mo yun ginawa? Maloko na ba? Si Ray ang bumungad sa akin kasama si Nanay Esme na iyak ng iyak. Why am I still alive?
Napamura ako ng sunod-sunod at pinagtatanggal ko ang mga aparatong nakakabit sa akin. Sinubukan kong bumangon pero namilipit ako sa sakit at hindi ko maigalaw ang aking mga paa. Ang sabi ng doktor, paralisado ka daw at hindi pa masasabi kung makakalakad ka pa ulit. Dahil nagka-landslide din nung tumalon ka at naipit ng bato ang paa mo. Maswerte pa rin tayo dahil buhay ka, anak. Napakuyom ang aking kamao. Mas lalo ko lang pinahirapan ang aking sarili. Di bala, nanay. Pinapangako kong hindi kayo maghihirap. Hindi ako magiging pabigat sa inyo. Sad ko at mas lalo lang siyang umiyak sa dibdib ko. Siya na naging ina ko sa mahabang panahon. Hindi ko na siya pahihirapan na alagaan ako lalo na ngayong baldado na ako. Pumasok ang doktor kasabay na tumulog ang cellphone ni Ray at lumapit sa akin at bumulong. Nandito sa ospital si Shane kasama si Sebastian. At may mga guns silang kasama. Ikaw ang pupuntahan nila at ililibing ka raw ng buhay ni Shane. Ayon sa spy na nakausap ko dahil sila nagukay sa sementeryo at yun ang plano nila. Kaya kailangan na natin umalis So, Dad. Putol ko sa kanyang sasabihin at hindi makapaniwala si Ray sa naging sagot ko. Take na Isme at umalis na kayo ngayon din. Mautoridad kong sabi at naguguluhan si Nana Isme at nagtatanong ang mga mata nito. Utang ko sa inyo buhay ko, nanay. Hindi ko kayo makakalimutan hanggang sa kabilang buhay ko. Humaguluhol si Nana Isme nang maintindihan niya nangyayari. Ngunit wala na itong nagawa nang mabilis itong hinawakan ni Ray at binuhat palabas ng kwarto. Pinalis ko rin ang doktor at nurse at naghihintay na lang ako sa pagdating niya. Hanggang sa bumukas na nga ng malaki ang pinto at tumambad siya sa harap ko. Napaluha ako. Sunod-sunod. 10 taon. 10 taon? Ngayon ko ulit nasilayan ang napakaamon niyang mukha. Ngayon lang ulit tumibok ang puso ko. God knows how much I missed her. Kaagad niya akong tinutukan ng baril hanggang sa kinilabit niya ang gatilyo at hindi ako pumikit nang makita ko ang bala na papalapit sa akin. I cried and smiled at her the way she cried and smiled at me 10 years ago as she kissed me on my lips and promised to love me no matter what happens. But she broke her promises.